apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang mga Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito. Ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid masuliranin man sa tulong ng poon agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat, ang mula sa lupa ay tagalupa, at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak at ibinigay sa Kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa Anak hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo at Happy Easter po sa inyong lahat. Ito po si Father JD ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, hindi pwedeng piitin ang pusong nagpupuri sa Diyos. We can never restrain a heart that is filled with praises for God. Yan po ang naranasan ng ating mga apostol sa ating unang pagbasa ngayon. Mahigpit na silang pinagbawalan ng Sanhedrin noon. Natigilan na ang pagsasalita, pagpapahayag ng Ebanghelyo. Tigilan na ang pagsasabi sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay. Tigilan na ang pagpapakilala ng kapurihan, kagalingan, katapatan at pagmamahal ng Panginoon. Pero sabi ng mga apostol, kahit papigilan nyo kami, hindi namin ito mapigilan sa puso namin.
Kailangan naming ipahayag ang katotohanan dahil ito ang kalooban ng Diyos. At ang susundin namin ay ang kalooban ng Diyos. At yun mga kapatid, ang kalooban ng Diyos sa atin na mga puso at buhay natin ay walang hanggang pagpapahayag sa kanyang kapurihan, kapangyarihan, kahabagan na pinatunayan ng pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. At kapag yung ebanghelyo, ang katotohanan ng pagkabuhay at pagmamahal ni Kristo ay tumimos sa ating puso, no? Wala ka nang magagawa kundi sabihin ito. Bubukal mula sa iyong puso ang mabuting balita na ito. Ay. Kaya nga mga kapatid, minsan takot tayong ipahayag ang ating pananampalataya. Minsan pinipiit natin, kinokontrol natin ang pagpapahayag natin ng pagpupuri sa Diyos. Nahihiya tayo, tatakot tayo. Kapag nangyayari yun, hindi yun dahil may problema sa paligid natin. Madalas yun ay dahil kulang pa ang pagtanggap natin sa mabuting balita. Kulang pa ang pagsasaloob natin ng panampalataya. Sa ganong mga panahon, hilingin natin sa Panginoon na biyayaan pa tayo ng galak ng Ebanghelyo. Biyayaan pa tayo ng lakas loob at kababaang loob na ipahayag na totoo muling nabuhay si Kristo. Nung minsan, may kausap akong matandang nanay sa isang home for the aged. Inabandona ng kanyang pamilya, ni-rescue mula sa kalsada na parang mamamatay na. No? Napakalungkot, pero awa ng Diyos ay nakuha ng mga madre, inalagaan, inaruga. At nung minsan nandun ako, pinapakain ko siya, no? Sinusubuan ko ng pagkain. Napansin ko na habang kumakain siya, may hawak siyang rosaryo. At nagdadasal. Kaso yung dasal niya, napakatagal. Kasi paulit-ulit siya sa kanyang dasal, no? Ama namin, Aba Ginoong Maria, no? Tapos, pagkatapos ng dasal, hindi niya nililipat yung butil ng rosaryo. Sa isip-isip ko, anong oras matatapos ang lolang to? Sa pagdadasal niya. Siguro kasi nakakalimot na. Sabi ko, Nay, pag nagdasal po kayo, ilipat ninyo ang butil ng rosaryo. Sabi niya, nalilimutan ko, anak, pabayaan mo na ako. Sabi, noong nagdasal siya, hinayaan ko na lang. No? Pero sa isip-isip ko, Nay, kaya mo yan, tapusin mo ang rosaryo. Sabi niya, nagdadasal pa siya. Medyo naging concerned na talaga ako. Hinawakan ko na yung kamay niya, nilipat ko na isang butil. Sabi ko, Nay, ililipat mo po ng butil yung rosaryo para po mabilang niyo ang dasal niyo. Hindi ko makalimutan yung sagot niya sa akin. Sabi niya, Anak, ba't ko bibilangan ng Diyos? Ba't ko bibilangan ng Diyos? Sa isip-isip ko, kay hangal ko naman kontrolin ang puso ng tao nagpupuri sa Diyos.
hindi natin mapipiit ang puso ng Diyos, ang puso ng tao na nagpupuri sa Diyos. Kaya kung binayaan ka o binayaan ng iyong kapwa, sige, magpuri kayo sa Diyos sa salita at gawa. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sapagkat pinalalakas mo ang aming loob, pinupuno mo ang aming puso ng pagpupuri sa iyo, ng galak sa Ebanghelyo, ng biyaya sa pagkabuhay ni Kristo. Tulungan mo po kami na lagi naming ipahayag ang kapurihan mo. Amen.